Praise God, hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga, araw sa inyo pong lahat mga kapatid na kung saan ay inaabot ng tinig na ito. Mapagpalang araw sa inyo pong lahat muli. Sa araw na ito, isang pinagpalang araw sapagkat muling darating ang mga salita ng Diyos sa ating pong buhay na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, katugunan sa lahat ng ating pong mga kahilingan sa araw-araw nating pong buhay. At hayaan niyo po na sandaling ito, saan man kayo naruroon, ay patuloy na ialay po natin ang ating pong pandinig, ng ating puso sa Panginoon para sa salita ni Yahweh El Shaddai. At sa ating pong pasimula, ay mainam po na ating pong idulog ang lahat ng bagay na ating gagawin sa Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin. Manalangin po tayo mga kapatid. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa namang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ama naming Diyos na nasa langit,
Kami po ay nagpapasalamat muli sa araw na ito na niloob mo upang may hayag ang iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, samot dalangin ko po na patuloy pong pagpalain ang magaganap pong ito na pagpapahayag ng mga salita sa simula hanggang sa matapos. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapala mo sa mga kapatid naming ito, Panginoon, na muling makapakinig nito, maabot ng iyong mga salita upang sila ay pagpalain, maranasan ang kapangyarihan at pagpapala ng iyong mga salita. Loobin mo, Panginoong Diyos, na patuloy mo pong pagpalain ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mensahe na may karunungan at kaalaman at gabay tulong ng banal na Espiritu. Lalo pagpalain mo rin po, Panginoon, ang ginagamit mo patuloy na ito na live internet, magitan po dito sa studyong ito, sa mga kapatid po namin na ginagamit mo, ang pamilya Garces, Panginoon, ang aming pong kapatid na bagamat nasa ibang bansa, si Sister Stella, patuloy mo pong pagpalain ka ng buhay, ang pamilya din po ni Sister Mary Ann sa tahanan pong ito. Hayaan, Panginoon, na patuloy pong maranasan ng aming mga kapatid ng biyaya pagpapal mga salita sa pamagitan po ng live na internet na ito. Higit, Panginoon, ang iyong mga salita na patuloy may hayag sa araw na ito, patuloy na kasihan ito ng iyong kapangyarihan upang maranasan ang maraming tao makapakinig nito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Sumuli mga kapatid, blessed day sa inyo pong lahat. At sandaling ito, atin na pong tutunghayan ang mabuting balita na ating pong pagsalo-saluhan na salita ni El Shaddai. At ito po ay ating pong hahanguin sa Ebanghelyo po ayon kay San Juan, Kabanata 6. Ang talata po ay mula 5 hanggang 13. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus, "madamo sa lugar na yaon." Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kapatid ko po kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ka, aming Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, muli ay mapagpalang araw sa ating lahat ng mga kapatid ko po kay Kristo. So ano po ang aking pong may babahagi sa inyo na pagpapala ng salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ang ating pong binasa ay patungkol po sa pagpapakain ng ating Panginoong Yesus sa mahigit 5,000 tao.
5,000 lang po yung mga lalaki, maliban pa sa mga babae at mga bata. So, ah, mahigit 5,000 tao, mga kapatid. At alam po natin na ang bilang na ito ay napakalaki. Subalit, kahit man marami, makikita po natin doon na ang ginawa ng Panginoong Yesus ay talaga namang isang himala na kung saan ay nakakain po sila, naging sapat. At kung titignan po natin, hindi lamang po naging sapat, kundi higit pa sa sapat, sapagkat nakaipon pa sila ng natira na 12 bakol o laman, mga kapatid ko po kay Kristo. So ito po ay isang bagay na naghahayag, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos na si El Shaddai. He is our God who is more than enough. Amen? Alam ko po, mga kapatid, na sa buhay natin ay ang nais po natin ay talagang hindi po tayo magkulang sa ating po mga pangangailangan sa buhay araw-araw. Kaya nga, ang ginagawa ng iba dyan ay kung meron po mga binibili o mga kailangan na bibilhin o i-provide, ay talaga namang nandyan ang kanila pong tinatawag na pagbabudget para maging sapat. Amen? At kung minsan, para mayroon pa pong matira at magagamit pa sa ibang bagay na pagbibilhan, mga kapatid. Subalit, kung titignan po natin, malimit po, lagi na ang tao, kung minsan ay talaga naman hindi nagiging sapat ang kanya pong pangangailangan. Subalit, mga kapatid, kung ano man yung mga bagay na hindi na nararanasan natin na tilubaga walang kasapatan sa buhay natin, sa araw na ito, mga kapatid, magtiwala po tayo sa salita ng Diyos natin pong napakinggan, sapagkat alam ko po kung ano yung ginagawa, kung ano yung magagawa ng Panginoong Yesus noon, ay magagawa rin din po niya ngayon, mga kapatid, sapagkat hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Sapagkat alam natin, sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos natin na si El Shaddai, He is our God who is more than enough. Amen? So ito pong ang nais ng Panginoon sa atin ngayon, yung maranasan natin ang higit na sapat. Maranasan natin yung kasapatan, hindi lamang kasapatan, kundi higit pa sa sapat ang gagawin ng Diyos sa buhay natin kapag tayo po ay tumalima o tumugon sa salita ni Yahweh El Shaddai. Amen? Magtiwala lang po tayo sa salita ng Panginoon at maranasan natin ang mga bagay na ito. Amen po? So, ang tanong, paano po natin mararanasan ang higit na sapat na nagagawin ng Diyos sa buhay natin, sa mga pangangailangan natin sa buhay at maging sa buhay, mga kapatid, na ating hinaharap. Amen po? Sapagkat ang Diyos ay talaga naman walang mahirap, walang imposible kay Yahweh El Shaddai. Amen po? At sa salita ng Diyos, dito po natin makikita kung paano po natin mararanasan ang higit na sapat na gagawin ni El Shaddai sa atin. How to experience our God who is more than enough. Si Yahweh El Shaddai. Amen? So nakahanda na po ba kayo, mga kapatid? Ito na po ay ating babahagi. At ang una na dapat nating gawin para maranasan natin ang higit na sapat na biyaya ng Panginoon sa buhay natin, brothers and sisters in Christ, ay yung ginawa ng mga tao. Kung titignan po natin, saan man mapunta ang Panginoon, makikita po natin na maraming mga taong sumusunod sa Kanya. Yun nga pong binasa natin, natanaw ng Panginoon. Ibig sabihin, nakita ng Panginoon yung mga pagdagsa ng maraming tao. Sumusunod sila. Bakit? Kasi nakita nila yung kababalaghan na ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Nais nilang maranasan yung kapangyarihan na gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya naman,
Alam ko po ng mga taong ito na sumusunod sa Panginoong Yesus ay iniwan nila ang kanilang mga tahanan. Iniwan nila ang lahat para lamang masundan, matagpuan ang ating Panginoong Jesucristo. At kung ating titignan, ito po ang ipinapakita ng Diyos sa atin ngayon para maranasan natin ang kasapatan at higit pa sa sapat na gagawin ng Diyos sa buhay natin ay yung bagay na we should be willing. Amen? We should be willing. Yung handa tayo na naiwan ang lahat alang-ala sa pagtugon, alang-ala sa ating pong paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen po? Yung panahon na tayo po ay tatawagin ng Panginoon, yung panahon na tayo po ay maglingkod, yung panahon na tayo po ay makikinig o saan man tayo mga kapatid na tatawagin ng ating Panginoon sa upang makinig sa kanyang mga salita ay yun bagay na handa nating iwan iyon sapagkat ako'y naniniwala mga kapatid na yung bagay na tawag ng Panginoon sa atin upang iwan sandali yung mga bagay natin pong pagkabalahan ay mayroon pang higit na inilalaan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yung mga tao, kung titignan po natin, hindi naman nila naranasan ang kasapatan ng Diyos kung hindi sila nag-iwan ng lahat, kung hindi nila iniwan. Kung baga, talaga namang nagtiwala na sila mga kapatid na sa kanila pong paglapit sa Panginoon, yung kanila pong mga inaasahan sa buhay ay kanila pong makamtan. Yung mga bagay na iniwan nila mga kapatid, kahit man alam nila na ito'y mahalaga, subalit mas higit na mahalaga yung panahon na tutugunin natin at handang iwan ang lahat upang tugunin lamang ang pagtawag o yung tinatawag po natin na imbitasyon ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya mararanasan natin ito mga kapatid dahil ang Diyos, alam ko po, saan man tayo tatawagin, brothers and sisters in Christ, laging may inidalaan, laging may inihahanda ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, saan man tayo mapunta para sa Panginoon. Amen po. Naalala ko po mga kapatid, nung ako po ay tinawag ng Panginoon sa ministry pong ito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Noong nagkaroon po ng panawagan doon sa Maynila na ang lahat ng mga provincial preachers noon ay kailangan na sila po ay mapunta sa Maynila. Ito po yung pag-aaral. At ang pag-aaral na ito mga kapatid ay for accreditation. Hindi lamang po for accreditation, kundi para kami po ay mahubog sa aming pong paglilingkod at sa salita ng Diyos. Amen? At kung titignan po natin yung mga kapatid, talaga namang yung isip ko kung pupunta ba ako o hindi dahil ito ay panawagan ng Panginoon. Yung iniisip ko kung paano na po yung iiwan kong pamilya. Yun nga po, mahirap talaga yung iwan ang lahat para lamang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Subalit mga kapatid, kung ang panawagan ng Panginoon sa atin, kung tayo po ay handang iwan para lamang sa panawagan ng Panginoon, mga kapatid, hindi naman tayo pababayaan ni El Shaddai sa ating pupuntahan. Basta tumugon lang tayo. Basta patuloy lang tayong tumugon at lumapit sa Panginoon sa kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Amen po. Iniisip ko noon, saan ako titira sa Maynila? Ano yung saan ako kukuha ng aking pangangailangan? Sabi ko, sa aking kung pag-aaral doon, mga kapatid. Pero napakabuti ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nung napunta po kami ng Maynila, mayroon pong nag-ampon sa amin. May tumanggap sa amin mga kapatid.
isang napakabuting lingkod ng Diyos. Yun nga lang po, yumaon na po siya. Siya na po ay nasa kabilang buhay na, mga kapatid. And at that time, mga kapatid, ay nakakaranas siya ng isang matinding sakit, yung cancer. Halos nawawala na po yun, yung kanya pong buhok, nalalagas na, mga kapatid ko po kay Kristo. Pero dahil sa pananalangin, sa pagkakaisang pananalangin, mga kapatid, siya po ay pinagpala ng Diyos. Pinagaling siya, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya ang sabi niya noon, dahil ako ay pinagpala ng Diyos, hangarin ko rin na pagpalain ang mga lingkod ng Diyos. Kaya siya po ang ginamit ng Panginoon sa amin upang kami po ay makatira sa kanilang tahanan, at yung mga ibang pangangailangan namin, mga kapatid, ay talaga namang siya pa po ang mga nag-provide dahil sa kanyang kabutihan, kanyang naranasan sa Diyos, mga kapatid ko po kay Kristo. At paano naman yung mga naiwan namin? Ano naman ang kanila pong mga katugunan ng kanilang pangangailangan? Of course, mga kapatid, ang alam ko noon ay pag-aaral lang, pero mayroon palang outreach pa noon. Mahahayo din po kami pala, mga kapatid. Kaya Lunes, pupunta po kami doon sa Amor Solo. At sa hapon, kung may hayo ka, hahayo ka. Pag sa Martes ay maghapon po yon na pag-aaral muli, at diretso na po yung Tuesday family appointment hanggang sa ating gabi, mga kapatid ko po kay Kristo. At sa Miyerkules and Huwebes, Biyernes, ayan, tuloy na hayo, mga kapatid. Sa Sabado, yung family appointment naman para po sa doon sa Ambel. Ayan. At salamat sa Diyos sapagkat yung mga hayo namin, sama kami hahayo, yung mga pinagpala ng salita ng Diyos namin pong inahayag, ay alam niyo naman po, mga kapatid, hindi po pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Ang kanyang mga lingkod, mga kapatid, ang iyong lingkod, brothers and sisters in Christ. Salamat naman sapagkat yung mga pagpapala na ibinigay ng ating mga kapatid dahil sa salita ng Diyos, yun po ang aming pong iniipon yun para maipadala din po sa aming pong mga mahal sa buhay. So doon ko po naranasan, mga kapatid, na talagang ang Diyos ay talagang hindi nagkulang, hindi niya pinabayaan kami at maging ang aming mga mahal sa buhay na aming pong iniwanan. Amen? Ay kung hindi ko iniwanan sila, marahil hindi ko po naranasan na yun. Provision ng Diyos sa aking buhay na higit pa sa sapat, mga kapatid ko po kay Kristo. Sapagkat kung willing tayo, kung handa tayong iwan lahat upang tugunin ang panawagan ng Panginoon, si Yahweh Shaddai naman ang siyang bahala sa lahat ng ating pangangailangan, na ito'y sapat, hindi lamang sapat, kundi higit pa sa sapat. Amen? So we should be willing to leave everything just for the sake to serve Jesus Christ. Amen? At ang pangalawa, mga kapatid ko po kay Kristo, na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay noong nakuha na po niya yung 5 tinapay at 2 isda na dala ng isang bata. Dala ng isang bata. Yun lang po ang sinabi ni Andres, na kapatid ni Pedro, Simon Pedro, mga kapatid ko po kay Kristo. At nung ninabot na sa Panginoon, ano ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Itinaas ito. At sa kanyang pagtataas, sa kanyang kamay, sa kanyang pagtataas, anong ginawa ng Panginoon? Nagpasalamat sa Diyos. Nagpasalamat siya sa Diyos. At iyon po, mga kapatid, talaga namang dumami ang tinapay at isda. Naghimala ang Panginoon sa buhay ng mga taong ito, nakaranas ng pagpapala ng Diyos na sapat at higit pa sa sapat. Amen? Kaya naman ang pangalawa, mga kapatid, is we should give thanks to God even in small things nating natatanggap o mayroon sa atin. Amen? Sa araw-araw nating buhay, mga kapatid, upang maranasan natin ang kasapatan at higit pa sapat ng Diyos sa ating pong buhay, pasalamatan natin siya lagi, maliit man o malaki
ang mga dumarating na pagpapala ng Diyos. Amen po. Kaya naman dapat hindi lamang malakas yung ating pasasalamat sa Panginoon kung malaki rin ang dumating, kahit din yung maliit, mga kapatid ko po kay Kristo, na dumating sa ating buhay, sapagkat nais din ng Diyos na tayo po ay maging kontento, maging sapat na iyon, dahil bawat mga inilaan ng Diyos araw-araw sa buhay natin na pagpapala ay sapat na sa isang araw upang tayo po ay mabuhay, mga kapatid. Kaya nga po sinabi niya, give us this day our daily bread. Hindi po niya sinabi na give us in a year. Hindi niya sinabi, hindi niya tinuro, kundi araw-araw. Sapagkat araw-araw ay mayroon pong nakalaan ang Diyos sa ating pong mga pangangailangan. Amen? Kaya naman lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Let's always give thanks to the Lord. Ano man ang dumating na pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kahit man lang ang dumating sa araw na ito ay tuyo, Ilocano, tinapa, kahit tuyo lang ang dumating, mga kapatid, pasalamatan niyo po ang Diyos, sapagkat ito ay isang bagay na sapat na ibinigay ng Panginoon sa atin. Mayroon na po tayong kasiyahan sa buhay natin. Amen po. Hindi niyo po ba alam na ang tuyo ay masarap na ulamin yan, lalong-lalo na kapag umuulan, kasama po ang masarap at mainit na kape, mga brothers and sisters in Christ, ay talaga naman sapat na yun sa brothers and sisters in Christ upang tayo po ay lalakas sa isang araw muli nating paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya naman sa araw-araw na ating pong pangangailangan sa buhay na paglilingkod sa Panginoon, wala po tayong ibang sasabihin sa Kanya kundi salamat, Panginoon. Let's always give thanks to God, even in big or small things na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Glory to God, glory to Christ Jesus. Nakakalungkot lang kasi kung minsan ang tao ay hindi siya makontento kung anong mayroon siya, no? Meron na nga siya, mayaman na nga siya, gusto pang yumaman, no? Meron na nga siya, gusto niya, meron pa, dagdagan pa. Pero sa totoo lang, mga kapatid ko po kay Kristo, kung ano ang dumarating sa buhay natin na ibigay ng Diyos sa ating buhay, iyan ay sapat na. Kaya tayo po ay magpasalamat na sa Panginoon, sapagkat alam natin ng bagay na ito ay isang araw, higit na sapat yan sa ating pangangailangan. Amen? Kaya sa araw na ito, mga kapatid, nagpasalamat ka na ba sa Panginoon? Alam ko po na kapag nagpasalamat na ka na sa Panginoon, patuloy mong nararanasan ang kasapatan ng buhay mo sa Panginoon. Amen po? Magpasalamat ka lagi. Salamatan mo ang Diyos sa Kanyang biyaya. Kung ano man ang dumating, mga kapatid ko po kay Kristo, sabihin mo po, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen? Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. So yun ang pangalawa. Give thanks always to the Lord, even small or big things we have, brothers and sisters in Christ. Amen. Ano yung una? Yung una ay yung we should be willing to leave everything for the sake of Christ. At ang pangalawa ay give thanks always to the Lord, small or big things we have, brothers and sisters in Christ. Iyon ang pangalawa. At ang pangatlo na nakita natin upang maranasan ang kasapatan at higit pa sa sapat ang biyaya, pagpapala ng Diyos sa ating pong buhay, mga kapatid ko po kay Kristo, ay dito po nung nabusog na at nakakain na po ang lahat ng mga tao, mga kapatid ko po kay Kristo, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, tipunin ninyo
ang mga lumabis. Sabi po niya sa kanila. Kaya iyon ang ginawa ng mga alagad, mga kapatid. At alam niyo po, sabi dito sa salita ng Diyos, na sila po ay nakaipon ng ilan? 12 bakol. Yeah. 12 bakol. So kung titignan po natin, napakarami pa yung mga tira, mga brothers and sisters in Christ. Amen po. So, ang Panginoon, kung titignan po natin dito, yung mga bagay na pagpapala ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, alam ko po na bawat isa ay may mga pagpapala na dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid ko po kay Kristo. At ang nais ng Panginoon para matuloy pa natin maranasan ito, ang kanyang kasapatan at higit pa sa sapat, ay yung tinatawag po natin na we should be trustworthy. We should be trustworthy of God's blessing. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay yung tayo po dapat ay mapagkatiwalaan. Worthy of trust. Amen? Karapat dapat na pagtiwalaan ng Panginoon sa Kanya pong mga pagpapala. Ibig sabihin, mga kapatid ko po kay Kristo, ayaw ng Diyos na ang mga bagay na dumating sa buhay natin ay masasayang. Kung ano man ang mayroon sa atin ngayon, mga kapatid, ay wag po nating hayaan na ito po ay hindi magagamit, kundi ito ay magagamit, brothers and sisters in Christ. Amen po. Sapagkat yung pagpapala ng Diyos, mga kapatid ko po kay Kristo, tayo po na pinagbigyan ng Panginoon, tayo po na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen. Dahil tayo po ay katiwala, mga brothers and sisters in Christ, para po tayo ay maging mabuting katiwala, ibahagi natin yan para hindi masayang ang pagpapalang iyan. Amen. Bawat isa sa atin na nabubuhay sa mundong ito ay mayroon ipinagkatiwala ang Diyos. Amen. At ang isa sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, mga kapatid, ay walang iba kundi ang iyong buhay. Amen po. At bawat buhay, mga kapatid, na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay mayroon po tinatawag na kakayahan. Na itong kakayahan ay talaga namang hindi para sa ating kasikatan, hindi para sa ating pong katanyagan, kundi para ito po ay masigit pa na magagamit para sa karangalan ng ating Panginoong Hesus. Dapat ialay mo ang buhay na iyan, brothers and sisters in Christ. Amen po. Sa gawain ng Panginoon, brothers and sisters in Christ, alam niyo po kung bakit naging higit pa sa sapat. Hindi lamang sapat ang mga manggagawa ng Panginoon. Hindi lamang iisa o dalawa, mga kapatid. Bagamat nagsimula lang po sa maliit na mga manggagawa, pero dumami. Bakit? Kasi meron po mga taong nagbahagi. Meron po mga taong ginamit ng Diyos upang mag-akay, tumawag, dumami ang mga lingkod ng Panginoon. Amen po. At sa ating pong buhay, mga kapatid, para patuloy pa na higit sa sapat ang pangangailangan ng gawain ito na pinagkatiwala ng Diyos sa ating pong buhay, mga kapatid, ay yung tinatawag po natin na ipagamit natin ang ating pong buhay, ipagamit natin ang ating kakayahan, ang ating talento para sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay magaling umawit, kung ikaw ay mayroon talentong umawit, o sumayaw, o tumugtog, mga kapatid, kung tayo lang po, kung kinikilala lang natin na tayo pong mga bagay na yan ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin, nawa ipagamit natin iyan sa ating Panginoong Hesus, sa gawain ng Panginoon. At alam ko po, mas marami uli na maglilingkod sa Panginoon. Mas maraming uli na manggagawa ng Panginoon. Hindi magkukulang ang manggagawa ng Diyos kung tayo lang po ay isang mapagkatiwalaan na pinagkatiwalaan ng Panginoon. So paano po natin magagawa yan? Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen po. Yung mga bagay na mayroon tayo, kung tayo may pinagpala ng Panginoon, hayaan din natin na pagpalain ng Diyos. Amen? Kung tayo pinakatanggap,
ng mga pagpapala ng Diyos, ibigay din natin yung para sa Diyos, mga kapatid ko po kay Kristo. At kung tayo lang po may pagkatiwalaan, ay ibigay natin. Alam natin iyan, sinabi ng Panginoon, brothers and sisters in Christ. Kaya nga po, dumami ang gawain ng Panginoon kung bakit maraming pumupunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa buong probinsya ng Pilipinas, dahil po sa ating pong pagkakawang gawa. Dahil po sa ating pagtalima sa kalooban ng Diyos, yung ibinibigay po natin na para sa paggawain ng Panginoon, yung ating pong mga handog, yung ating pong mga ikapu, brothers and sisters in Christ, iyan ang mga isa pang dahilan upang dumami ang gawain ng Panginoon, upang patuloy pa na may hayag ang salita ng Diyos. So, dito po natin mararanasan na ang Diyos ay sa pagiging sapat natin sa buhay na pinagkaloob sa atin, mas higit pa ang sapat na ating mararanasan kung ito po ay ating pong muli ipagkakaloob kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya naman sinabi niya sa atin, kung nais natin maranasan ang provision ng Panginoon more than enough, we should be trustworthy of God's blessing. Amen po. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, isipin natin, tayo po ba ay tapat sa Panginoon sa mga bagay na Kanyang ipinagkaloob sa atin? Ito rin po ba ay ating pong iniaalay upang maparangalan ang Panginoon? Amen? So, ngayong araw na ito, kung hindi mo pa naranasan ang provision ng Panginoon, subukan mo na maging tapat kang katiwala ng Panginoon sa Kanyang mga biyaya at pagpapala. Nang sa ganon ay mas higit pa na maraming taong makaranas ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen? Let's share those blessings na pinagkatiwala sa Diyos sa ating buhay. Share your blessing, brothers and sisters in Christ. Amen po? At dahil sa mga bagay na ito, mga kapatid, alam ko po na patuloy po nating maranasan ang pagpapala ng Diyos na hindi lamang sapat sa buhay natin, kundi higit pa sa sapat. Amen? Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, ito po ang mensahe ng salita ng Diyos natin pong binasa, that our God is the God who is more than enough. And we have to experience na ang kasapatan, higit sa sapat ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Ang una, sabi natin kanina, ay willing tayo na mag-iwan ang lahat alang-ala sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ang pangalawa, mga kapatid ko kay Kristo, ay magpasalamat sa Diyos, maliit man o malaki ang dumating sa buhay na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? At ang panghuli, mga kapatid, ay dapat tayong mapagkatiwalaan sa biyaya ng Diyos na ating pong natatanggap araw-araw. Magbalik din tayo ng parangal, pasasalamat sa Diyos upang mas marami pang na mga maglilingkod, may ipaabot ang salita ni Yahweh El Shaddai. Amen? At dawa, mga kapatid, ay maranasan natin ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamagitan ng mensahe ito. Amen po. Pagpalain po tayo ng Panginoon, brothers and sisters in Christ, hanggang sa muli na pagpapayag ng salita ng Diyos. Nawa ay patuloy kayong nandyan na ibigay ang inyong puso, ang inyong buhay, na tanggapin ang mensahe ng salita ng Panginoon upang maranasan natin ang kapangyarihan at biyaya ng salita ni Yahweh El Shaddai. At sandaling ito, mga kapatid, ay tayo na po'y dadako para po sa huling panalangin. At kung mayroon po kayong kahilingan, sunod po kayo sa panalangin ito. Kung ano man ay mga bagay na inyo pong nais nitaas habang kayo naruroon, ay itaas po ninyo at hayaan nyo, magtiwala kayo na sa pamagitan ng panalangin ito ay pagpalain ang mga bagay na iyan na itataas natin sa Panginoon, yung mga kahilingan natin sa ating puso, ating isip. Makiisa po kayo ngayon sa ating panalangin sa sandali pong ito. Hallelujah,
Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na dakila, banal at makapangyarihang Diyos, Yahweh El Shaddai. Salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito, sa inyong mga salita na kung saan ay muling naihayag sa pamagitan po ng internet na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa lahat ng mga makapakinig nito, nawa ay maranasan po nila ang higit na kasapatan sa kanilang buhay na iyong gagawin sa kanila, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy po silang magtiwala. Patuloy po na ikaw ang kanila pong lalapitan sa kabila ng kanila pong mga pagkukulang sa buhay. Yahweh, dalangin ko po na ikaw nawa ang siyang magpuno ng higit pa sa sapat na kanila pong pangangailangan sa buhay, maging sa buhay na walang hanggan. Dalangin ko na po, Panginoon, na nawa manatili sa kanilang puso ang iyong mga salita na kanila pong napakinggan at maranasan po sa tulong gabay ng banal na Espiritu. Pagpalain mo na po, Panginoon, ang patuloy na pagpapayag ng iyong mga salita sa lugar na ito, ang studio pong ito na kung saan ay pinagkatiwala po sa pamilya pong ito ng Garces family, si Nanay Stella, ang kanyang pamilya na sa ibang bansa, ganun din po si Sister Mary Ann, na kung saan ang siyang nangangasiwa, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak. O Diyos, pagpalain mo po na patuloy namin makasama upang ihanda ang pagpapahayag sa pamagitan po ng live ng studio pong ito, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang mga kahilingan sandaling ito, ang kanilang pangangailangan araw-araw, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Sister Mary Ann, ingatan at gabayan mo po siya sa kanyang pagpunta sa kanyang trabaho. Ganun din po ang pag-aaral ng kanilang mga anak na makatapos po sila, Panginoon, at ang hangarin, Sister Ninya, sa kanyang buhay, O Diyos, na maging matagumpay. Pagpalain mo na rin po ang mga kapatid po namin ngayon na nakikiisa sa panalangin pong ito, anuman ang kanila pong mga kahilingan, nawa, O Diyos, ay ipagkalob nawa ang katugunan ng lahat ng kanilang mga kahilingan sa sandali pong ito, Diyos. Ang lahat ng mga sakit o karamdaman, sa pangalan ni Jesus, Yahweh, naway pagkalob sa kanila ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, sa kanilang buhay, naghahanap ng trabaho, mga magbo-board exam, Lord God, ganun din po, Diyos, ang mga mag-a-apply, papunta abroad, ang mga nangangailangan ng tulong o kasagutan sa lahat ng kanilang pong mga katungungan, Panginoon, sa buhay. Ang mga pamilya na magkaroon po ng kaayusan, ang aming pong bansang Pilipinas na nawa maghari ka, O Diyos, sa kanilang puso, lalo-lalo na po ang aming pong mahal na presidente. Patuloy po siyang bigyan ng karunungan, kalaman. Ganon din po ang lahat ng mga nasa ibaba niya, O Diyos, na patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang maghari sa kanilang pong buhay, Yahweh El Shaddai, na magkaroon po ng great revival ang aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Yahweh, salamat po, Panginoon. Patuloy ko pong pinagkakatiwala ang mga kapatid ko pong ito na kung saan ay nakasubaybay sa programa pong ito sa pamagitan po ng iyong mga salita sa live internet na ito. Salamat po ng marami, Panginoong Diyos, at patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng mga lingkod mo na naghahayag ng iyong mga salita. Patuloy gamitin ang aming pong buhay upang may bahagi ang pagpapala ng inyong mga salita. Salamat po ng marami at patuloy mo po kaming samahan sa lahat ng aming pupuntahan, Panginoong Diyos. At amin na pong inaangkin ang tagumpay, katugunan ng lahat ng ito. Kaya naman sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan at karangalan. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless, brothers and sisters in Christ. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At ito po ang iyong pong likod, Brother Gregory Labilas. Mga kapatid, siya po ay patuloy na ginagamit bilang preacher ng PFCC to Ilocosur at Abra sa gawain ni Yahweh
El Shaddai. Pagpalain po tayo ng Diyos.